Hello po sa inyong lahat. Sa lahat ng member ng Success 200, good morning po sa inyo. Katatapos lang ng meeting namin sa opisina. Para po dun sa update na pinangako ko sa inyo before, na Saturday magkakaroon ng meeting para ma-update po ang lahat ng membro ng Success 200. Sa lahat ng nanonood ng video na to, please lang po bago nyo panoorin to, pakipanood po yung video link na nasa taas. Pindutin nyo po yung link, panoorin nyo po yung 4 kong video na ginawa. Kung napanood mo naman na yun, mas maiintindihan mo ngayon yung mga pag-uusapan natin. Okay? Kasi kung hindi mo yung napanood, malamang hindi mo ma-absorb yung mga sasabihin ko ngayon or hindi connected dun sa maiintindihan mo kasi hindi mo nga napanood yung 4 na video na ginawa ko. Okay. Number 1, yung mga tinalakay ko kanina sa update, ito rin yung update na nasabi ko kanina para mapanood din ng iba. Mapanood din ng iba na hindi nakapunta sa office, tinatamad pumunta, tapos magtatanong sa iba, may mga senaryo kasi na update tayo na hindi dapat ipopost. Meaning, may mga update po tayo kasi na nasabi ko kanina na hindi pwedeng i-post online. Kasi lahat naman ng nanonood nito, hindi lang po member ng Success 200. So, hindi po natin alam kung ikaw concerned ka sa company at kung member ka ng Success 200, syempre, dapat protektahan mo yung kumpanya. Protektahan mo yung kumpanya na inaasahan mong babalik para na makakatulong sa'yo. So, sana po maunawaan din ng iba. Kasi po, gumagawa kami ng paraan para ma-lift tayo doon sa binigay sa atin na CDO, Cease and Desist Order. Siyempre, nandito po kami para sagutin yung mga katanungan at hinihintay po natin yung desisyon ng SEC. Okay. Nag-start po ang company ay na-registered po tayo sa SEC ng May 12, 2015. Okay? So, pagdating ng May, registered tayo, June, July. Pagdating po ng July, nagkaroon po tayo ng SEC advisory. So, tinatalakay ko naman ngayon yung kabuuan ng mga programa or mga buwan na nangyari sa kumpanya. May, June, ito yung nandun pa tayo sa Fernandina. Okay? May, nasa Fernandina tayo. Pagka June, lumipat tayo sa Boni office, and July. Pagdating ng July, nagkaroon tayo ng SEC advisory. Ito naman yung advisory na paalala sa publiko na itong mga kumpanya na to, at hindi lang tayo nag-iisang nabigyan nun, sabay-sabay. So, ang kasabay natin dun yung mga monoline company na pumutok, na maraming naloko, maraming na-scam. So, kaya kinakailangan panoorin mo yung 4 na video na nasa taas para malaman mo ngayon yung sinasabi ko. So, monoline, kasi pagdating sa networking, maraming sistema. Ang nasama sa atin or napasabay tayo na nagkaroon ng advisory, yung mga monoline company. July po yun. Pagkadating ng June, July, hanggang September, nandun po tayo sa Boni office. Temporary office natin yung Boni. Pagkadating ng Boni time, September, pagkadating ng October, yun, lumipat na tayo sa tawag dito sa Spark Place, yung main office natin ngayon. So, tingnan nyo po, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, 11 months. March. So, kasama yung May. March na ngayon. Okay? Pagdating nung July, way back July, SEC advisory, pagkadating ng so, ito naman yung mga proseso natin na ongoing, yung GCash. Ito laging concern. Panoorin mo yung video na nasa taas kasi diniscuss ko na rin to. Maraming concern. Meron daw siyang biniling 100 GCash. Bakit di mo distribute sa tao mo? Okay? Kung may GCash ka naman, bakit yung ibang GCash ginagamit naman nila, nagagamit nila ngayon for transaction? Bakit hindi natin nagamit yung GCash? Kasi nga nagkaroon tayo ng advisory. Mismong Globe ay hinold tayo na hindi magamit yung GCash dahil nga may advisory tayo. SEC advisory pa lang that time. So, kung ikaw nagtataka ka or natatakot ka na bumili ka ng GCash tapos hindi mo nagamit sa Success 200 as a payment,
yun po ay dahil na-hold po ang company doon. Na yung iba naman nagamit nila for personal use. Yung SIM card, yung transaction nila sa GCash, nagagamit nila. Hindi ko lang alam sa iba bakit hindi ginamit. Okay? So, yung iba, kumbaga, kami po ang binili namin na Globe GCash ay umabot po ng 2 million piraso po yun. Ang iba nandun pa po sa opisina. Tapos, bago kasi ma-activate yung GCash, kailangan magpondo ng kumpanya. Ang napondo po namin doon nasa 1M para po ma-activate bawat GCash. Kaya doon sa iba na nag-pindot or nag-activate, may na-receive po kayo na balance. So, linagyan po namin ng balance yun para ma-activate. Nagpondo po kami doon. So, kung ikaw natatakot ka, natatakot din naman kami. Kasi bakit? Kung ikaw nakapital ka, nakapital din kami. Bago namin ito binuksan, nakapital kami. Bago namin i-distribute yung GCash, bumili na kami, nakapital kami. So para po malinawan sa inyo, yung GCash po natin, yun po ang ginamit namin proseso or payout process na hindi nga natuloy dahil may advisory. Bandang July po yun, June. Pagdating ng September, sa boni tayo, ang payout natin, daily payout. Okay? Lahat po naman doon na payoutan. Lahat po ng kumpanya or lahat ng naging member ng Success 200 po na payoutan. So mamaya i-discuss ko pa po at malamang dapat panoorin mo yung nasa taas na video. Pagkadating ng July, sama natin yung July, August, September, October, November, December, January. After 6 months may lumabas na CDO, Cease and Desist Order. So nakapaloob naman dito sa Cease and Desist Order na tayo daw ay investment company. Take note lang po, kahit basahin nyo ng paulit-ulit yung Cease and Desist Advisory, kahit yung SEC Advisory at yung CDO, wala pong nakalagay doon na scam ang kumpanya. Kaya uulitin ko lang ulit doon sa iba na nagsasabing scam kami, patunayan mo na scam kami. Malamang, kung hindi mo pa napapanood yung video na nasa taas nito, yung 4 na video, maliliwanagan ka. Dapat panoorin mo yon, nakadiscuss po doon lahat. Okay, pagkadating ng advisory, ano-ano bang nakalagay doon sa CDO, Cease and Desist Order? So ito yung parang ordinansa or batas, hindi ko alam kung batas ang tawag doon. Siya yung parang binibigay sa mga kumpanya na kung saan may due process na pwedeng ipasara ang kumpanya. Anong mga aligasyon o anong mga paratang ang meron at pinapaloob ng Cease and Desist Order na binigay sa Success 200. Okay, investment company, nagbebenta daw tayo ng investment na hindi naman tayo lisensyado magbenta dahil hindi naman tayo rehistrado ng investment. Tama, hindi po kami pwedeng magbenta nun kasi hindi naman nga po kami investment company. Kami po ay direct selling company, trading company, kami po ay networking company sa madaling salita. Hindi po kami nagbebenta ng investment dahil hindi po kami rehistrado ng investment company. Pangalawa, ang mga aligasyon na nandun, sa lahat ng member ng Success 200 or kung hindi ka man member, simula nung nag-start kami ng May, na-rehistro kami, may bibigay po kaming reward. Ako mismo ang magbibigay ng reward, hindi pera ng kumpanya. Kung ikaw, napatunayan mo na meron kaming tea product, meron kaming chocolate mix product, base sa aligasyon na nasa CDO. Tanong, meron ba tayong, sa lahat ng miyembro, meron ba tayong product na ganon? Pangatlong aligasyon, bibigyan ko rin ng reward kung sino man ang makapagbibigay ng video ebidensya na mismong si Sir Albert Monsuela, isa sa may-ari, na nagpe-present ng marketing plan at nagpapapirma ng investment contract sa member daw. Tanong, sa lahat ng member ng Success 200, kailan nyo nakita na nag-present si Sir Albert? Kailan nyo nakita na nag-present ng product presentation, marketing plan presentation, nagpapirma ng investment contract? Okay? So, yun po ang nasa loob ng CDO. Okay. Dumating po yung CDO sa amin January 28, 2016.
Binigyan kami ng 15 days para sagutin yon. So, February 12, sinagot po namin yon point by annex. Lahat po ng tanong, lahat ng concern na binigay sa amin, sinagot po namin yon punto by punto. So, dahil ang batas ng CDO or yung napapalab sa CDO, stop operation, meaning no pay-in, no payout, no product releasing, bottom line, stop operation. Yun po ay sinunod namin. Hanggang ngayon po, stop operation po ang company. Ibig sabihin, wala pong transaction na nangyari sa kumpanya. Pero, ang upa po namin sa kumpanya, nasa 100 plus thousand. Binabayaran po namin yun. Kasi kailangan po, magbayad kami doon sa upa. Ulitin ko lang, iba yung pinapasara, iba yung nagsara. Okay. January 28, na-receive namin CDO. February 12, nag-reply kami. At pagkatapos nun, nag-hearing kami. So, ito po yung building ng SEC. Nasa 5th floor po yung AIPD, Enforcement Investment Protection Department. Sila po yung nagbibigay ng mga advisory sa mga kumpanya. At sinagot po namin yung paratang or yung CDO na binigay nila sa amin. Nagkaroon po ng hearing ito doon sa 9th floor ng SEC. Ito naman po yung tinatawag na General Counsel. So, February 12, doon nagkaroon po kami ng hearing. May sagutan po na nangyari doon ng magkabilang panig. At binigay po namin yung ebidensya namin. Yung sinasabi ko, point by point, punto by punto, annex by annex lang linagay namin. Pagkatapos noon, binigyan ng AIPD on nasa 5th floor ng 15 days para sagutin naman yung reply namin sa kanila. So, sinagot naman po yung reply namin. Ang reply po doon ay yung, hindi ko na po muna i-detalya lahat, pero ang naka-reply po doon, yung mga email daw ng mga member na nagreklamo. So, hindi naman po nakalagay doon yung video o anything na may produkto kami na ganito, may investment kami, kami mismong may-ari, nag-present ng investment, or ano pa ba, may chocolate products kami, wala pong ganun. Ang nakalagay po doon na sagot ay email po ng mga member daw na nagreklamo. Any person naman pwedeng gumawa ng email, any person pwedeng gumawa ng Facebook account, any person pwedeng mag-post, pwedeng gumawa ng anything na paninira. February 27, nag-reply po. Pagkatapos nun, kami naman yung chance na mag-reply. Ito nga po yung pinaka-latest, March 8 po yun. So kung ngayon, March 12, binigyan po kami ng 10 days para mag-reply. So 10 days yung pagitan nun, pagka third day pa lang, nag-reply na po kami dun sa sagot. So hinihintay na lang po namin. Pagkatapos nung March 8, meron po tayong 10 days or 15 days, 20 days para naman desisyonan na ng, sa pagkakaalam ko, yun po ang susunod na mangyayari kasi wala na pong reply na pagkatapos nun. Didesisyon na nung nasa 9th floor ng General Counsel kung ano man po yung desisyon para sa kumpanya natin. So, yun po ang totoo, yun po ang nilalaman ng SEC natin na CDO. So, sinagot po namin yun point by point. At stop operation po tayo, never po kaming hindi sumunod sa batas. So, ang sabi po ay stop operation, never po kami nag-operate doon. At kailangan po natin sundin kung ano yung nasa batas na binigay sa atin. So, nagbigay po ng allegation sa amin. Sinagot din naman po namin. Karapatan po namin yung sagutin. Kung may mga nabigyan ng SEC advisory na sila ng mga kumpanya, kahit pumunta kayo sa website ng SEC, tingnan nyo po doon yung mga nabigyan ng advisory, lahat po yung nagsara na. Success 200 na lang po yun nandun. Bakit po kami, siguro naman hindi kami maglalakas loob na sumagot doon kung alam namin na wala kaming dahilan na or tawag dito, point para sagutin yung mga paratang na binibigay sa amin. So, pinaglalaban po namin itong kumpanya na to kasi alam ko marami akong tao na matutulungan pa. At maraming tao na bago ang buhay sa company to. Nagkaroon lang ng maling interpretasyon. Lahat po yung nakadetalye na doon sa taas. Lalo na yung video number 4. Nasa 30 minutes yun. Panoorin nyo po yun. Please lang po. Nakikiusap ako, panoorin nyo po yun. Okay? So, March 8 yung update. Yun po yung huli naming reply. Pagkatapos nun, 10 to 20 days, I think, yun naman magre-reply ng desisyon para doon sa ating desisyon doon sa resulta ng hearing na nangyari. Okay.
Sumunod, meron kasi ngayong dumarating sa atin. Malamang itong nagrereklamo na to, hindi ko alam kung member to, leader, naninira, hindi, kasi kung leader to, malamang kumita to sa kumpanya. Or kung malamang hindi to leader, ewan ko kung anong pananaw nito sa buhay, naninira, nag-PPM sa mga member na si Success 200 daw ay scam na. Yung SEC nga, wala nga nakalagay doon sa advisory, kahit anong nakalagay doon sa mga papeles na binigay sa amin, wala nga pong nakalagay na scam. Patunayan mo na scam kami. Maraming nababalita na scam. Kasi bakit? Ang networking maraming sistema. Mapapanood mo yan sa video number 4 na nasa taas. Panoorin nyo yun. Please lang, nakikiusap ako, panoorin mo yun para maintindihan mo kung anong business ang pinasok mo. Okay? So, tanong, maraming kumpanya na nabigyan ng na ngayon nababalita na maraming nag-file sa NBI, ano pa ba, maraming nagsumbong kung ano man. Kasi bakit? Pumasok sila sa kumpanya ng monoline. Ibig sabihin, ito yung may promises, may pangako. Okay? Naglagay ng pera. At ang malupit doon, nag-issue ng cheque. Lahat yun talbog. BP22. So, ang tanong kasi doon, kami ba, nag-issue ba kami ng cheque sa inyo? Kami ba, nag-present ba kami ng investment sa inyo? Kami ba, na mga may-ari, nangako ba kami sa inyo, nakikita kayo walang gagawin? Baka hindi kami yun, baka yung team leader yun. Team leader, lahat ng member ng kumpanya, independent distributor po yan. Hindi namin yung pasahod. Kung ikaw magulang, may mga anak ka, kontrolado mo ba ang pag-iisip ng mga anak mo, ng mga gagawin nila? So, kahit anong sabi mo, inject mo sa kanila ng mga ugali, hindi mo pa rin sila makokontrol. Tanong, kami ba na mga may-ari or yung Success 200 ba ang nag-offer siya ng investment? Nag-issue ba kami ng cheque sa'yo? Nangako ba kami sa'yo? May product ba kami na tea? May product ba kami na chocolate mix? Nagpapirma ba kami ng investment contract sa'yo? Tanong, lahat ng aligasyon mo sa amin, kung hindi yan totoo, umanda ka na lang kasi kami naman ang babalik sa'yo. Patunayan mo na kami ay investment company. Patunayan mo kami. Patunayan mo na tawag dito na kami ay nag-promise sa'yo. So kung hindi mo mapatunayan yan, nakikiusap ako, bahala ka na kung anong pagpatuloy mo yan. Mas maganda nga yan para malaman natin yung totoo. Siyempre, kung ikaw nasa katayuan namin, sisirain mo ang pangalan namin nang hindi naman totoo, malamang ang gagawin mo, babalikan mo kung sino yung nanira sa'yo. Malamang kung ganun iniisip mo, yun din ang iniisip namin. Kasi never kami nanloko. Malalaman mo yan, detalye by detalye, point by point, panoorin mo yung video na 4 na ginawa ko noong February 27. Okay? Kung ikaw yung tao na nagpapakalat na scam kami, kesyo daw nagsarado na kami, kesyo daw magsasara kami kasi ang ECC sa ambasabi daw sa amin is scam kami. Ano pa ba? Ang hatol daw sa amin ay scam na kami. So patunayan mo yun. Gaano ba kalaking pera linagay mo sa amin? Kung ikukumpara mo doon sa mga nagreklamo sa mga monoline company, milyon ang linagay na pera ng isang tao. Kami ba ganon? Patunayan mo yun. Hindi yung puro ka lang salita. Patunayan mo. Hinahamon kita, patunayan mo. Kung totoo yung mga sinasabi mo, kung alam mong totoo yun, hindi ka na magkikreate ng dami names sa Facebook para manira. Hindi ka na magkikreate ng marami pang account para sirain lang yung kumpanya namin. Kasi kung malamang, kung totoo yung sinasabi mo, magiging proud ka kasi totoo, bakit mo pa kailangan gumawa ng dami names, mag-encourage ng iba. Na kung saan yung iba nagre-reklamo tenga yung account, talaga magiging tenga yun. Kasi ano bang ginawa mo? Bakit ka natenga? 'Di ba? May ginawa ka ba? Ang kumpanya po namin, kailangan mo tong i-workout bago ka kumita. Pag join mo, naka-receive ka ng produkto. Kung hindi mo i-workout, hindi ka kikita. Simple lang po ang kumpanya namin. Maraming mga member na hindi naka-receive ng product kasi yung mga team leader nila na pinadalhan nila ng pera, hindi naman dumating sa kumpanya. Kasalanan ba namin yun? Yung team leader, hindi naman namin pasahod yun eh. Kung ikaw, nasa probinsya ka,
May nag-refer sa'yo, in-offer sa'yo, success 200. Ngayon, malayo ka, hindi ka nakapagbayad sa kumpanya, pinadala mo yung pera doon sa team leader, hindi niya binigay sa amin eh. Tapos kami, dadamay mo. Ngayon, patunayan mo. Anong ebidensya mo? 'Di ba? Kung may mga nag-pay in man, kami, ang dami pong product sa opisina. Ibig sabihin, ito yung kumpanya, ito yung team leader, ito yung mga member, dito pinadala yung pera. Siya, yung team leader, pinayin sa company yung pera. Siya ang may resibo na meron si company, o meron siya. Nagaling sa company yung resibo. So, ang re-release namin ng product, yung may resibo na may ebidensya sa amin nag-pay in. Alam nga naman, release na namin to, hindi nga namin alam kung nag-pay in ka o hindi. So, iniiwasan lang po namin madoble or ma-over releasing ng product. Siyempre, kung ikaw nasa katayo namin bilang company owner, kailangan po natin nakadetalye, may ebidensya, may proof na nag-pay in ka nga sa amin. Okay? So, yun lang, hinahamon ko tong nagpapakalat na kami ay scam, kami ay wala nang gagawin, kami daw ay sarado na. Patunayan mo yun. So, panoorin mo yung video na 4 na ginawa ko, malamang hindi ka lang nalinawan doon sa ginawa kong video. At dinadamay pa na kung saan daw wala na daw kami leader. Kanina nga daming umattend ng meeting eh. Sobrang dami. Pangalawa, nagtayo daw yung mga staff ko ng company. So, yung mga staff, bawat nga tao, hindi ko kayang pigilan. Sabi ko nga ulit, lahat ng member ng kumpanya ko, leader ng kumpanya ko, wala po akong magagawa. Hindi ko kayo kayang pigilan kung saan nyo gusto. Kasi lahat po kayo dito, independent distributor. Meaning, hindi ko po kayo kontrolado kung anong desisyon na gagawin nyo sa network nyo, sa buhay nyo. Kontrolado nyo po yung sarili nyo. Ngayon, may mga staff ako nagtayo ng kumpanya. Choice nila yun. Anong magagawa kung nagtayo sila? Diba? Dahil naiinip? Dahil ba may proseso yung plan B natin or yung SEC natin? Hearing yun may batas, may CDO. Alam nga naman mag-operate kami na merong batas na bawal mag-operate. 'Di ba? Sa totoo lang gustong-gusto ko na mag-operate kasi bakit? Nagbabayad kami sa opisina, walang pumapasok na benta. 'Di ba? Nagbabayad kami ng monthly ng website, walang pumapasok na benta. So isipin nyo rin yun, wag po sana tayo maging bias. Kung kayo natatakot kayo na malugi kayo sa kapital nyo, may kapital kang produkto. Kung ikaw na kapital din po kami. Kung mas malaki kapital, mas malaki din po yung kapital namin. At lahat yun nakadetalye sa 4 na video na nasa taas. Panoorin nyo po yun. So yun po ang mga nangyari kanina. Diniscuss ko lang po yung kabuuang panahon na dumaan sa monthly ng company, sa kung ano mga nangyari. So, yun po, yung kaso naman doon sa mga screenshot na mga negative na hindi naman totoo, may mga pa-filean pa po kami this week. Nung nakaraan, nag-file na po kami, napakadami po nun. At susunod po namin pa-filean yung mga nagsabi ng mga negative sa kumpanya. So, libel po yun. Patunayan nyo na kami ang gumawa nun sa inyo. Kami po, nandito lang bilang may-ari ng kumpanya, diretso ang lakad ko. Kung may mga member or leader na sumali sa iba, welcome naman po kayo pag bumalik kayo sa amin. Ngayon nga lang, wala naman ako magagawa kasi may rules, may batas, may CDO na temporary close. Pero bilang company owner, pinipilit po namin na gumawa ng paraan at sagutin kung ano man yung aligasyon na pinaratang sa atin. Ngayon, kung totoo naman yun, kung ano man desisyon, pag-pray na lang natin. Sila po kasi yun nandun sa taas. So, kung ano man yung maging desisyon nila, tatanggapin po natin. So, yun po ang pag-pray natin na sana maayos. At nakalagay naman dun details by details, point by point, yung sagot po namin. So, yun nga, base doon sa mga nauna kong nasabi, yun po yung nakapaloob doon sa SEC or doon sa CDO. So, yun lang po ang update kanina. Mag-update po kami sa inyo, March 8 po yung huli. So, pakatapos nun, meron po tayong 10 days to 20 days para hintayin yung reply na decision ng General Counsel na nasa 9th floor ng SEC. Bago po yun, siguro March
18 o higit pa, mag-update po ako sa inyo. Video naman po ulit yun para doon sa iba pang magiging update ng company. So, yung mga leaders, guys, yung mga member, yung may mga member, mga leader na may mga downline sila na nagtatanong, pakipanood po yung 4 na video na nagawa ko para hindi po kayo kulitin. Sumunod po itong pang 5 kong video na update po ngayon na March 12. Ang oras ngayon ay 11:30 na ng gabi. So, nag-update po ako para alam nyo din yung mga nangyayari, lalong-lalo na doon sa mga sa abroad. Sa mga nasa abroad po, pagpasensyahan nyo na po yung ibang update kung hindi pa kami nakapagbigay kasi hindi naman po lahat ng nakakapanood ng video na to ay member. So, basta po, diretso ang lakad ng kumpanya. Marami pa po tayong plano na worst case scenario. So, yun po ang masasabi ko lang na alam ko po na wala po akong tinatago. Wala po akong intention na manloko sa inyo kung saan naman ang kumpanya natin ay lahat po, once na nag-generate ka ng payout, nabigay po namin yun. Wala po dito na nakapag-generate ng payout na hindi na ibigay. So, yun lang po ang hawakan ko. Hindi po kasi over payout yung company. May tenga naman na table kasi bakit hindi mo win-work out. Meron nagre-reklamo kasi napangakuan ka nung leader mo or nag-recruit sa'yo, nag-invite sa'yo na hindi naman po kami ang nangako nun. So, yung slot mo, nandyan lang yan. Kung ano pa mo yung plan ng mga susunod, nandyan lang yan. Pwede mo pa rin i-work out kung ano man yung nandyan na slot mo. Pagtulungan natin. So, number 1 lang, aralin mo yung business na pinasok mo bago ka puro reklamo. Kasi, tingin ko, kung anong buhay ng taong puro reklamo, yun yung mga hindi umasenso. Kasi bakit? Hindi mo inaalam yung pinasok mong negosyo. Aralin mo yung pinasok mong negosyo at walang ibang nagkumbinsi sa'yo kung hindi sarili mo pa din. Kaya ka sumali, na-introduce yan sa'yo, pero walang ibang nagkumbinsi sa'yo kundi sarili mo. Sumali ka dahil nagustuhan mo. Yun nga lang, sumali ka dahil iba yung paliwanag sa'yo. So, kami po, once na na-encode ka, nag-generate na po ng payout yung sa taas. Kung ikaw may-ari ng kumpanya, nakagaya namin, may mga nagrereklamo sa'yo na gusto mag-ask na refund. Kung ikaw din may-ari ng kumpanya, sumali kami lahat sa'yo. Hindi kami kumita, nag-refund kami. Tanong, kumita ka ba? Hindi ka ba malulugi? Di ba? Pumunta ka sa mall, bumili ka. Pwede ka ba mag-refund? Change item 7 days, pero refund hindi. Pagsali mo sa kumpanya, nasa terms and condition natin yon. Hindi tayo investment, walang refund, at alam mo yung business na pinasok mo. So, lahat po yan detalyado. Kaya, dun sa iba na hindi ko alam kung nagagalit or kung ano pa man yun dahil nga sa pinaliwanag sa kanilang apply nila, kung kami ngayon yung babalikan mo, patunayan mo na lang. Patunayan mo kasi pag hindi mo yun napatunayan, ikaw naman yung babalikan namin. So kami nandito, handa kami po na para ipagpatuloy itong kumpanya by hook by crook. So pagtulungan po natin. Lahat po ng member ng Success 200, active ka man o hindi active gaya nung na-update ko sa kanina sa mga tao. Lahat po ng member, active ka man o hindi active, sana po ma-okay tayo sa SEC. Lahat po yun, covered po ng insurance natin. Lahat po kayo insured, covered po yun for 1 year. So, abangan nyo pa po yung mga detalyado na at yung mga tie-up natin na mga establishment, discounted po kayo doon. Magpa-ID lang po kayo. Abangan nyo pa po yung mga susunod na update. So, wag ka lang mag-give up kasi ang Success 200, patuloy lang po ito. Tuloy-tuloy. Pigilan man tayo ng kung ano man yung pipigil sa atin, susunod po tayo sa batas. Pero, ibibigay naman po namin yung commitment namin sa inyo, no, kung ano pa mga plano na susunod. So, yun po, sa ngayon, ang update ko, March 12. Abangan nyo pa po yung mga update. Ulitin ko lang ulit, bago mo panoorin yung video na to, panoorin mo yung 4 na video na nasa taas. Maraming salamat po. Ang official page natin, Success 200, company page 2016. Hindi po lahat kasi ng member sa page ng gawa ng iba-ibang team ay member ng kumpanya. Yung iba kalaban ng kumpanya, yung iba naninira lang. So, yun. Ako po, lagi namang online. Kung hindi man ako nung mag-online, nandyan lang si Ma'am Janice. Si Ma'am Janice Areño, siya po yung aking secretary. Pwede po kayo sa kanya magtanong. So, yun lang po. Maraming salamat po sa mga nakakaunawa. At
sa patuloy na masipag mag-view, maki-update kasi pag hindi ka masipag mag-view, maki-update, yun lang naman nagagalit kasi hindi nga updated kasi walang kusang loob na magbasa, mag-search, kung ano pa man, panoorin yung video. So sana po maging aware din kayo sa business na pinasok nyo bago kayo magreklamo. Maraming salamat po sa inyo. Thanks God po. God bless. Success to 100.